May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Panahon na naman ng tagulan. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng pagbaha sa ating mga karatig na lugar na nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Maraming tanim, kabukiran ang nasalanta na magdudulot na naman ang hapis sa ating mga magsasaka at mga kababayan na ngayon pa lamang nagsisimulang umusad ang mga kabuhayan dahil sa nakaraang dulot ng pandemya. Kaya naman ang ating kalikasan ay marapat mabigyan ng proteksyon nang maiwasan ang mas grabing sakuna sa tuwing panahon ng tagulan. Ang tubig ulan ay hindi lamang baha ang dulot. Kailangan din natin ito upang matugunan ang mga patubig para sa ating magbubukid at mapanatili ang tubig na kinakailangan sa ating mga dam. Ang ating kalikasan ay napakahalaga na ating mapanatili na maayos at malinis nang ito ay maging kanais-nais at mapapakinabangan pa ng ating mga susunod na henerasyon. Ang pagdusta, paglapastangan sa ating kalikasan ay marapat lamang na mabigyan ng katapat na kaparusahan. Kung may paglabag o banta ng paglabag sa batas ukol sa proteksyon ng kalikasan at kapaligiran, ay maaari pong maghain ng petisyon sa husgado upang makakuha ng writ of kalikasan sa ilalim ng Rule 7 ng AM number 09-6.8-SC na mas kilala bilang the Rules of Procedure for Environmental Cases. Ang petisyon para sa writ of kalikasan, ito ay maaaring isampa sa Korte Suprema o sa anumang sangay ng Court of Appeals ng isang tao o grupo. Kabilang na ang mga People's Organization, Non-Governmental Organization or NGO at ng iba pang grupo ng pampublikong interes na kinikilala ng ating gobyerno. Ang petisyon ay ihahain sa ngalan ng mga mamamayan na ang karapatan na magkaroon ng malusog na ekolohiya ay malalabag o nanganganib na malabag dahil sa kagagawan ng isang publikong opisyal o pribadong individual na maaaring magdulot ng malaking kasiraan ng kapaligiran at makaapekto sa buhay, kalusugan at ari-arian ng mga naninirahan sa dalawa o higit pang syudad o probinsya. Ang writ of kalikasan ay isang legal na remedyo sa ilalim ng batas ng Pilipinas kung saan ang karapatan ng mga mamamayan sa isang balanced and healthful ecology o timbang at malusog na ekolohiya ay nalalabag dahil sa gawain ng isang pampublikong opisyal, empleyado o pribadong individual o grupo. Ang mandato ng writ of kalikasan ay mula sa Artikulo 2, Section 16 ng ating saligang batas kung saan nakasaad na dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ecology nang naayon sa aloy-oy at tugma ng kalikasan. Ang paghahain ng petisyon para makakuha ng writ of kalikasan ay hindi nangangahulugan na hindi na maaaring papanagutin ang mga taong lumabag sa batas kalikasan para sa kasong administratibo, kriminal o sibil para makahingi ng danyos. Kapag mayroong kagyat na pangangailangan at ang naghahabla ay makararanas ng grave injustice at irreparable injury, siya ay maaaring humiling sa kanyang petisyon na mabigyan ng Temporary Environmental Protection Order o TEPO. ang patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran ay hindi lamang magdudulot ng mga sakuna. Bagkus ito ay magiging sanhi rin ng maraming sakit sa ating mga kababayan. Ang mga usok na likha ng mga sasakyan ay maaaring maging sanhi ng asma o pneumonia. Ang patuloy na pagkakalat ng basura ay magdudulot ng pagbara ng mga kanal at magiging sanhi na nakakatakot na pagbaha. Kaya naman kaakibat ng ating mga karapatan sa isang malinis at malusog na kapaligiran ay ang atin pong mga responsibilidad
bilang mga mamamayan na panatiling maayos, malinis ang ating mga kapaligiran. Gawin din natin ang ating mga obligasyon, katulad na lamang ng paggamit ng recycled products, pagtitipid sa tubig, pagtitipid sa kuryente o energy, at pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Ito ay mga maliliit na bagay, subalit makatutulong ng malaki sa atin na mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Yun pala! At ito po ang ating #Palanos. Manood, magtanong, para matuto. May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Persida Acostas Legal Advice.